Ang pagpapatuloy, winika ni Adelia sa ating bida, na siya ay taos-pusong humihingi ng paumanhin sa ginawa ni Desiree Bentrick, sabay yumuko sa harapan ng binata. Tugon naman ni Joyok, na hindi ba't sinabi na nito na matagal nang napatalsik si Desiree sa kanilang clan kaya't ayos lamang sa kanya iyon. Sinabi naman ni Adelia, na napag-alaman niya din na si Rockdale Bentrick ay gumawa sa kanya ng problema. Mabilis na tugon ng binata na isang beses lamang iyon kaya't hindi na mahalaga sa kanya ito, at isa pa ay sinabi na nito na walang kinalaman si Rockdale sa mga nangyari, kaya't kung ito ang kanilang paninindigan ay wala na siyang magagawa doon. Sinabi naman ni Adelia, na sa totoo lamang ay sa kabila ng kanilang mga sinabi ay marami pa rin sa mga tao ay hindi naniniwala sa kanila, sa isip-isip ni Joyok, na natural lamang iyon dahil halata naman na nagsisinungaling sila. Winika ng babae, na nais niya sanang linawin ng binata sa mga tao ang di pagkakaintindihan na nangyari, sabay tanong dito kung nais ba nitong tumulong, na mabilis naman tinanggihan ng ating bida. Inaasahan na ng clan head na tatanggihan siya nito, kaya't sinabi niya na kapag ginawa niya iyon ay susuportahan nila siya hanggang sa makagraduate ito at maging isang ganap na hunter. Pagkatapos nito ay irerekomenda niya ang binata sa guild na ini-sponsor ng kanilang clan. Maliban dito ay ibibigay niya ang pangangailangan niya bilang isang hunter ng Korea. Nakangiting winika ng ating bida, kung nais ba nitong suhulan siya para lamang itikom niya ang kanyang bibig, dagdag pa nito nang sinubukan nilang burahin ang nangyari ay labis niya ng kinadismaya, kaya't walang dahilan para sumunod siya sa mga sinasabi niya. Isa pa ay hindi niya kailangan ng kahit anong kabayaran na mula sa kanila, kaya't tanggapin na lamang nito ang kahihiyan na idinulot ni Rockdale sa kanilang clan, subalit hindi matanggap ng clan head ang mga pahayag ng binata, nagpalabas ito ng malakas na aura at winika nito na sino ba siya sa tingin niya, dahil isa lamang siyang basura. Pabiro naman sinabi ng ating bida na mukhang hindi na nito napigilan ang paglabas ng pag-uugali niyang hangal. Tugon ni Adelia na pumunta siya sa basurang lugar na ito upang subukan maging maunawain, subalit hindi niya man lang ito binigyang halaga, kahit na nagpakita siya ng kaunting pagkadisente at binigyan ang binata ng pagkakataon ay basta na lamang niya ito itinapon. Pang-aasar pa na winika ni Joyok na bakit hindi niya subukang patayin siya, dahil kapag ginawa niya iyon ay mababalewala ang lahat ng pera at oras na ginugol nila para lamang pagtakpan na may kinalaman talaga ang Bentrick family sa mga pangyayari, kahit na ang taong hindi matalino ay maiintindihan agad iyon, na labis kinainis ni Adelia dahil alam niya na tama ang binata. Sinabi pa ng ating bida, kahit umatake din naman ang babae ay hindi din naman ito magagawang patayin siya. Napa-walkout si Adelia at banta nito sa binata na hindi niya makakalimutan ang ginawa nito sa kanya. Nasabi na lamang ni Joyok na nagawa pa nitong magbanta habang nababahag ang buntot, nagsalita naman si Varche at winika na kailangan pa ba talagang galitin ng ganun ang clan head. Paliwanag naman ni Joyok na ayaw niya sa mga tao na akala nila na sila ay hari at kanila ang lahat ng bagay, sabay wika na maging sa Tower Master ay ayaw niya. Dahil wala nang ibang gagawin ay napagpasyahan na lamang ng ating bida na tumungo sa Valhalla Arena, sa di kalayuan nakita niya si Arin na may kausap, ngunit mukha itong hangal kaya't hindi niya ito kilala. Patuloy na nangungulit ang hangal na si Jin Jian na wag na magpatuloy ang dalaga dahil walang tsansa ito manalo sa kanya, at kahit na ano pang training ang gawin nito sa Valhalla ay wala din itong halaga, kaya't huwag na ito magpunta sa gaganapin na selection test sa darating na linggo, dahil mapapahiya lamang ito. Subalit mariin na tumanggi ang dalaga sa nais nitong mangyari, sinabi ng hangal na binibigyan na nga niya ito ng pagkakataon subalit tumanggi pa rin ito. Nang magsasalita na sana ang dalaga upang magtigil na ang lalaki, ay may nagsalita at winika na hindi ba nakakaintindi ang hangal na ito. Ito pala ay si Joyok at tanong nito kung bakit ito nanghaharang ng estudyante na papunta sa training area. Tanong ni Jin Jian kung sino ba siya at kilala ba niya ang tinatawag niyang hangal. Inis naman sinabi ng ating bida bakit ang daming tao ngayon na masyadong mataas ang tingin sa sarili. Pero wala siyang pakialam kung siya pa ang hari o ang presidente. Dagdag pa nito na bawal pumasok sa paaralan ang mga tagalabas at manggulo sa mga estudyante. Kaya't kung tapos na ito makipag-usap ay maaari na siya umalis. Wala naman nagawa ang hangal at nagbanta na lamang kay Arin na maghanda ito sa darating na linggo,
Nagpasalamat naman ang dalaga sa tulong ng ating bida. Sinabi naman ni Joyok na simulan na nila ang training, dahil lalabas siya sa paaralan sa darating na linggo kaya't hindi din sila makakapag-ensayo. Ilang araw ang nakalipas, nagtungo ang ating bida sa bundok na malapit sa lugar ng si Hong upang hanapin muli ang sikreto niyang warehouse. Tanong ng Tower Master kung bakit pa siya mag-aabala hanapin ang warehouse kung marami na siyang relic at storage stone na nakuha sa unang warehouse. Tugon nito, nais niya lamang malaman kung ilan pa sa mga warehouse na ito ang natitira, at isa pa ay may pakiramdam siya na may natitira pang kapaki-pakinabang na bagay sa loob nito. Kapag nahanap niya ito ay maaari na niyang maitama ang kanyang kapintasan noong panahong siya pa si Hyan O Kim, at kung nahanap lamang niya agad ito noong 300 taon na ang nakalipas ay hindi siya mapapatay ng Tower Master. Sa kabilang banda, ang Truth Choi Clan ay kasalukuyang dinudumog ng mga reporter dahil sa gaganapin na selection test. Sinabi ni John Sok, ang head ng clan, na sisimulan na nila ang pagsusulit. Pero pinaalala muli nito sa dalawa, na kung sino man ang manalo ay ang maaaring sumunod na tagapagmana, subalit kung sino man ang matalo ay mapapatalsik agad bilang miyembro ng Choi Clan, na mabilis naman agad sinang-ayunan ng dalawa. Ang layunin ng pagsusulit na ito ay ang mahanap ang Blue Moon Blade sa kabundukan, at kung sino man ang makakuha ng blade na ito at makapagdala sa kanya ay ang kikilalanin bilang panalo. Walang patakaran sa pagkuha nito, subalit ang pagpatay ay mahigpit na ipinagbabawal. Nang magsimula ay kumaripas ng takbo si Arin patungo sa kabundukan. Masaya naman siyang tinitignan ng hangal na si Jin Jian dahil plano niyang agawin ang espada kapag nahanap na ito ng dalaga. Bigla naman niyang naalala ang pag-uusap nila ng isang lalaki sa telepono. Tanong ng lalaki kung ano na ang balita sa Blue Moon Blade. Tugon naman ng hangal na kailangan pa niyang kumuha ng selection test, kaya't kailangan pa nilang maghintay. Winika ng lalaki na ito na ang pangalawang beses na binanggit niya ang test na iyon, subalit alam niya na medyo matagal na sila naghihintay. Agad na humingi ng patawad si Jin Jian at sinabi na kapag nasa kanya na ang Blue Moon Blade ay tuparin nito ang kanyang pinangako. Sinabi ng lalaki na wag itong mag-alala dahil nangako sila sa harapan ng Constellation, kaya't mag-focus ito sa kanilang target, na mabilis naman naintindihan ng hangal na si Jin Jian. Sa kabilang banda, si Arin naman ay abala sa pagsagap sa natitirang mana ng Blue Moon Blade. Sinabi niya na halos 15 minuto pa bago niya mahanap ang kinalalagyan nito. Nang napalingon siya ay imbis na espada ay ang isang hangal ang nakita niya. Mausisa naman tinanong ni Jin Jian kung sino ang nagturo sa dalaga upang makadetect ng mana. Pagalit naman siyang sinagot ni Arin na si Joyok ang nagturo sa kanya. Sinabi ng ating bida na ang ituturo niya ay ang mana control, at may alam ang dalaga sa basic. Dahil nagagawa nitong palitan ang attribute niya ng kidlat, ibig sabihin ay kahit papaano ay nagagawa mo ng kontrolin ang iyong mana at palawakin ito. Ang kailangan mo na lamang pag-aralan ay kung paano kumontrol ng maliit na tipak ng mana. Tanong naman nito na kung paano naman niya ito magagawa. Ang tanong naman ni Joyok kung wala ba itong natutunan sa clan nila, subalit hindi nakasagot ang dalaga, sa halip ay yumuko na lamang ito. Sinabi ng binata na kalimutan na lang niya iyon, pero sigurado siya na alam naman ng dalaga kung paano humiram ng kapangyarihan sa Constellation at kung paano mag-ipon ng mana, na sinang-ayunan naman ng dalaga. Dagdag pa nito na kailangan niya lamang i-relax ang kanyang buong katawan, kailangan paabutan ang mana sa kanyang mga daliri ng dahan-dahan, pahabain niya lamang ito na para bang sinusubukan niyang kuhain ang hibla ng kanyang buhok, at ngayon ay subukan niyang pakiramdaman ang mga mana na nasa ere. Nang ginawa niya ito ay naramdaman niya ang mana ng ating bida na nakabalot sa buong katawan nito, mabilis siyang dumilat at tila hingal na hingal. Tanong naman ng binata kung nagawa ba niya, tugon nito na nakita niya ang mana nakahugis ng binata. Winika ni Joyok na iyon ang tinatawag na mana detection, pati ang mga manang mahinang dumadaloy sa katawan ay magagawa mo rin makita. Kaunti pang practice ay magagawa niya nang ma-detect ang mana sa ere pati na rin sa lupa. Magagawa niya rin makilala ang hugis ng natitirang mana na na-detect niya, na agad naman na naintindihan at kinatuwa ng dalaga. Sa kasalukuyan, winika ni Jin Jian na ang nagturo pala dito ay ang kasama niyang mayabang na lalaki. Labis naman ikinagalit ni Arin ang mga pinagsasabi ng hangal.
Sinabi ni Arin na mas malakas naman ang ating bida kaysa sa katulad niyang hangal, sabay tanong kung ano ang kailangan nito sa kanya. Habang nagsasalita ay dahan-daang humuhugot ng espada ang hangal, wika nito na sa tingin ba nito ay ano ang kailangan niya dito. Sabay mabilis na umatake, subalit nagawa naman itong salagin ng dalaga. Habang nagtatama ang espada ay nagtataka si Jinjian dahil nagagawa siya nitong may tulak. Napatanong na ito sa sarili kung paano naging sobrang lakas ng dalaga. Sa kabilang banda, abala naman ang ating bida sa paghahanap sa sikreto niyang warehouse. Sa dinami-rami ng kanyang warehouse ay hindi niya maiwasan isipin na nasira na ang lahat ng ito at isa na lamang ang natira, nang biglang maramdaman niya ang isa sa mga ito. Masayang winika ni Joyok na sa wakas ay nakakita pa siya ng isa, at matatagpuan ang warehouse sa direksyon na iyon. Nang biglang magliwanag ang kalangitan na tila ba ay may naglalaban, ito pala ay si Arin na nakikipagpalitan ng atake kay Jinjian. Mababakas naman sa mukha nito na tila ba nahihirapan na makipagsabayan. Nang magpakawala si Arin ng isang malakas na atake ay halos mapaurong na nito si Jinjian. Tanong nito kung tinuruan ba sila sa paaralan maging isang halimaw dahil sobra ang nilakas nito. Winika naman ng dalaga na sumuko na ito sa pagkuha sa Blue Moon Blade. Sumugod ang hangal habang sinasabing hindi niya hahayaan na basta lamang ito mapunta sa kanya. Naghanda naman si Arin at nagpalabas na kidlat na gawa sa mana. Habang papalapit si Jinjian sa kanya ay iniisip niya ang mga turo sa kanya ni Joyok, na kailangan iikot ang espada at mabilis na umatake pataas. Dahil dito ay napatalsik ang hangal at nabitawan ang kanyang sandata, hindi naman sinayang ni Arin ang pagkakataon upang magbigay ng isang huling atake. Sa pagtama nito sa sikmura ni Jinjian ay halos umangat ito sa lakas ng atake, na agad nagpabagsak sa hangal. Isip-isip ni Arin, kahit isang beses lamang siya nakatama dito ay sigurado siya na ito ay tumama ng malakas. Habang pinupulot ang lagayan ng espada ay nagpasya na siyang magpatuloy. Labis na ikinabahala ng dalaga nang biglang may nagsalita at winika nito na iniisip siguro niya na panalo na siya. Ito pala ay si Jinjian na nagpapalabas ng kulay itim na mana. Mayabang na sinabi nito na binalaan niya na ang dalaga ng una pa lang, na ang katulad niya ay hindi magagawang galusan ang katulad niyang may kontrata na sa Constellation. Dagdag pa nito na naging pabaya lamang siya kanina kaya ito nakatama. Nakilala naman ni Arin ang kulay itim na manang inilalabas ni Jinjian at ito ay mula sa grupo ng Wicked. Kaya tinanong niya ito kung bakit ito sumapi sa grupong iyon, subalit mabilis na lumundag ang hangal upang umatake. Nagpakawala naman ang dalaga ng isang atake, ngunit hindi ito tumama kay Jinjian. Kasabay nito ay nagbigay ng isang counter ang hangal na tumama sa sikmura ni Arin. Winika nito na wag na ito magtangkang tumayo dahil hindi magandang ideya iyon. Napatingin naman si Arin sa kanyang sikmura tsaka pa lamang niya napansin na nakatanggap pala siya ng pinsala. Tanong ng dalaga kung ang kontrata ba na palagi nitong sinasabi ay ang Constellation ng Wicked. Sa narinig niya ang One Believers ay ang pangatlo sa pinakadelikadong Wicked group sa buong mundo. Tanong pa nito kung mas maganda ba ang nakuha nitong benepisyo sa One Believers kaysa sa mayroon siya ngayon. Tugon nito na hindi siya magdadalawang isip na lumihis ng landas para sa kapangyarihan at karangalan. Dagdag pa nito, 12 taong gulang lamang siya nang sumali sa Truth Choi Clan. Sa murang edad ay halos mawala na siya sa sarili sa pagganap bilang icon ng kanilang clan, bilang isang nakatatandang anak na lalaki ng Truth Choi Clan ay kailangan niya maging modelo para sa iba, subalit kaakibat nito ang pagkawala ng kanyang kalayaan, maging sa araw-araw gamit ang presensya ng clan ay binabantayan pa din siya ng kanyang ama upang masigurado na hindi siya malilihis ng landas. Subalit sa kabila nito ay hindi pa rin nawawala ang kanyang hangarin. Nang nagbinata na siya ay nakilala niya ang isa sa mga miyembro ng One Believers, at sinabi nito sa kanya na kapag sumali siya sa kanila ay magagawa nito ang kanyang mga hangarin. Sa tingin niya ay alam ng taong iyon kung anong klaseng tao siya. Nagtataka naman tanong ng dalaga kung anong klaseng tao nga ba ito. Mala-impakto nitong sinabi na ang nais niya lamang ay sirain ng ibang tao ayon sa kagustuhan niya, subalit bago siya tuluyan makasali sa One Believers ay may kondisyon siyang dapat gawin, at iyon ay ibigay sa kanila ang Blue Moon Blade. Kung sumuko na lang sana ang dalaga ay hindi niya na kailangan pa kumuha sa ikalawang pagkakataon ng selection test,
Nagtataka naman si Arin dahil pangalawang beses na pala ng hangal na kumuha ng pagsusulit. Ipinaalala ni Jin Jian na ang una ay noong nakalaban niya ang nakakatandang kapatid ni Arin na si Agent Choi, na labis ikinagulat ng dalaga. Sinabi ng dalaga na hindi ba't nawala ang kanyang kapatid, dugtong naman ng hangal na si Jin Jian na nawala ito sa panahon ng selection test, dahil hindi niya napigilan ang kanyang pagnanais na sirain ito at ipinadala niya ito sa lugar na kung saan ay hindi na ito makakabalik, hindi naman makapaniwala si Arin sa mga pahayag ng lalaki. Dugtong pa nito, na sinigurado ng kanyang ama na kahit papaano ay makakabawi sila at pasikretong dinala sa ospital si Agent, at ang tanging gagawin na lamang nila ay ipakalat ang balita na nawawala ito. Galit na tanong ng dalaga kung nasaan na ang kanyang kapatid. Tugon ng hangal na wag na nito subukan pang hanapin ito, at ang dahilan kung bakit nag-collapse ang kanyang ina ay dahil nakita nito ang kalagayan ng kanyang kapatid. Mabilis na naghanda si Jin Jian upang umatake. Winika nito na huwag itong mag-alala dahil ipapadala niya ito kung nasaan ang kanyang kapatid. Wala namang reaksyon si Arin at nakaupo lamang ito habang patama na sa kanya ang atake. Nang biglang isang malakas na tunog ang narinig ng lahat, dumating pala si Joyok at nagawang harangan ang pag-atake ni Jin Jian. Seryosong tinanong ng ating bida kung ano ang ginagawa nito. Kabado naman sumagot si Jin Jian na ito ay problema ng kanilang pamilya kaya't huwag na ito makialam. Sinabi nito na anong klaseng pamilya ang sinusubukan patayin ang sarili niyang kapatid, sabay hawi sa espada na nagpatalsik sa hangal na si Jin Jian. Takang tanong naman ni Arin kung ano ang ginagawa niya doon. Sinabi ng binata na napadaan lamang siya at siya na ang bahala sa lahat kaya't mag-ipon na ito ng mana upang mapahinto ang pagdurugo ng kanyang sugat. Napangiti na lang ang dalaga at sumang-ayon sa pahayag ni Joyok. Galit namang sumugod si Jin Jian habang winiwika na hindi ba't sinabi niya na wag na ito makialam, wala namang kahirap-hirap iniwasan ng ating bida ang ginawa nitong atake, at mabilis na pinatamaan ang dibdib ni Jin Jian. Habang pabagsak ito ay agad na tumalon si Joyok para sa isa pang atake, sa sobrang lakas nito ay halos bumaon na ang hangal sa ilalim ng lupa. Dahil sa lakas ng atake ay namuti na ang dalawang mata ni Jin Jian. Agad na tinanong ni Joyok ang dalaga kung ayos lamang ito at kung kaya pa ba nito maglakad. Tugon ni Arin na hindi siya sigurado pero susubukan niya, nang biglang naramdaman ng binata ang pagtaas ng mana ni Jin Jian na labis niyang ikinagulat. Sa mana pa lang nitong kulay itim ay alam na agad ng binata na ito ay miyembro ng Wicked. Galit na galit sumugod at nagpakawala ng atake si Jin Jian sa ating bida dahil sa ginawa nito sa kanya, na walang kahirap-hirap lamang sinalag ng binata. Nagtataka ito dahil nilagyan niya na ng mana ang atake na iyon subalit hindi niya man lang nagawang mapakurap ang ating bida. Nagpakawala naman ng isang suntok si Joyok dahilan ng pagtalsik nito. Hindi makapaniwala si Jin Jian na ang isang 17 taong gulang ay sobrang lakas at nagagawa pang salagin ang kanyang mga ataket na ibabalik ito sa kanya, kaya't napilitan siyang ilabas ang artificial artifact dahil wala na siyang pagpipilian. Mabilis niya itong kinagat upang magkaroon ng pansamantalang kontrata sa Constellation, dahil dito ay mas lumakas pa ang itim na mana na kanyang pinapalabas. Nagresulta ito ng isang lindol at maging ang mga tao sa entrance ng selection test ay naramdaman ito, at nakita nila ang itim na mana na nagmumula sa kagubatan kung saan nagaganap ang pagsusulit. Maging ang clan head na si John Sok ay nabahala dahil hindi normal na mana ito at maging ang ordinaryong tao ay nagagawang makita ang mana sa sobrang kapal nito, at ang lubos niyang ikinababahala ay nagmumula ito kung saan matatagpuan ang Blue Moon Blade. Alam niyang bawal makialam sa ginaganap na selection test subalit napagpasyahan niyang tignan kung ano ang nangyayari dito. Sa kabilang banda, winika ni Joyok na kung magpataas lamang ba ng mana ang kaya nitong gawin dahil akala niya ay may iba pa itong ipapakita. Tugon naman nito na parte lamang ito ng natanggap niyang kapangyarihan sa Constellation kaya't huwag itong mainip dahil mamamatay na siya dito ngayon, habang unti-unti namang lumalabas ang imahe ng isang dragon. Winika ng dragon na siya ay masaya sa pagbaba sa lupa at handa na siyang ipatikim ang kanyang matalas na pangil, at sabay inactivate nito ang Truth Seeing Eye. Subalit nakita niya ang ating bida na nakatitig sa kanya habang nagpapalabas ng isang nakakatakot na aura,
Mabilis niyang dini-activate ang Truth Seeing Eyes sa pag-aakala na mali siya nang nakita. Nang muli niya itong inactivate ay napagtanto niya na totoo ang aura na ipinapakita ng binata. Halos sumabog ang uhog ng dragon sa sobrang takot at winika nito na kailangan niya agad makaalis sa lugar na iyon. Nababahala naman si Jin Jian sa kakaibang asta ng constellation. Labis naman siyang nagulantang nang biglang lumabas ang isang notification screen na ni-reject ng constellation ang Divine Artificial Artifact at tinanggal na nito ang kanilang kontrata. Wala nang nagawa ang hangal kundi panoorin na lamang ang pag-alis ng constellation. Pamwesto na si Joyok upang gawin ang paborito niyang atake at nakangiting winika na kung sino kaya sa kanila ang mamamatay ngayon, sabay nagpakawala ng malakas na puwersa na tumama kay Jin Jian. Sa kabilang banda, labis na nagulantang si Hannibal, ang leader ng One Believers, dahil winika ng constellation sa kanya na kung nais ba nito na matanggal sa kanyang posisyon dahil muntik na siya mapahamak dahil dito. Kahit walang ideya sa nangyari ay mabilis na yumuko ang hangal na halos ihataw na nito ang ulo sa sahig upang humingi ng tawad sa constellation. Winika ng constellation na sa susunod ay huwag nito ibibigay basta-basta ang artificial artifact sa iba na mabilis na sinang-ayunan ng lalaki. Sa pagkawala ng notification screen ay mabilis na tumunghay si Hannibal at takang-taka ito kung ano ang nangyari at sobra ang galit ng constellation. Naalala niya na ang mayroon lamang ng Divine Artificial Artifact ay ang hangal na nasa Truth Choi Clan. Subalit ang pinagtatakahan niya ng lubos ay ang salita ng constellation na muntik na itong mapahamak, hindi lubos maisip ng lalaki kung ano ang kinakatakutan nito dahil isa naman itong constellation, kaya't napagpasyahan niya na kailangan niya malaman ang buong pangyayari. Sa dormitoryo ng Valhalla, sa silid ng ating bida ay masaya niyang tinitignan ang isang aklat na tinatawag na Divine Deeds. Ang aklat na ito ang dahilan kung bakit niya pinipilit mahanap ang iba niyang warehouse. Ito ay naglalaman ng espesyal na breathing technique upang bumuo ng mana at lalong mas mapataas ang kahusayan nito. Dahil ang ginagamit niyang kasalukuyan at nakaraang breathing technique ay isa lamang basura na ginamit niya sa buong buhay niya, kung natagpuan niya ito 300 taon na ang nakalipas ay hindi niya rin ito magagamit dahil ang katawan niya ay lumaki na sa sarili nitong technique, kaya't hindi niya na mababago iyon. Dahil sa kakulangan sa mana at basurang breathing technique kaya nahirapan siya noon kalabanin ang Tower Master, subalit gamit ang kanyang bagong katawan ngayon ay maaari na siyang magsimula ulit. Naisip niyang itigil muna pansamantala ang physical training at mag-focus muna sa pag-practice ng Divine Deeds, sabat naman ng Tower Master na ayos lamang ba na iniwan nila si Arin na may pinsala habang kasama ang walang malay na si Jin Jian. Tugon nito na ayos lamang iyon dahil narinig niya na may paparating na rin namang ibang tao. Naalala naman ni Joyok ang pangyayari bago sila umalis. Tinanong ni Varche kung pinatay niya ito, tugon ng binata na hindi niya iyon maaaring gawin dahil marami pa siyang dapat gawin sa Valhalla kaya't maaari siyang ma-expel sa paaralan pag ginawa niya iyon, at sa tingin niya ay buhay pa ito dahil sa mga manang natitira sa katawan nito. Sinabi ni Joyok kay Arin na nawalan lamang ng malay si Jin Jian at tinanong kung ayos lamang ba ito na mabilis naman sinang ayunan ng dalaga, nang biglang napansin ng binata na may mga paparating at naisip niya na hindi siya makakapaghanap ng maayos sa kanyang warehouse kapag nakita siya ng mga ito. Agad niyang sinabi kay Arin na paparating na ang mga miyembro nito sa clan kaya't kailangan niya nang umalis dahil may gagawin pa siya. Dagdag pa ng binata na sabihin nito sa kanila na ang dalaga ang gumawa ng panggugulpi kay Jin Jian. Mabilis naman naintindihan ito ni Arin at winika na magkita na lamang sila sa paaralan. Sa Truth Choi Clan, winika ni John Sok nang dahil sa mga press ay mabilis na kumalat ang pangyayari sa selection test, mabilis na kumalat ang mga article na ang nakatatandang anak na lalaki ng Truth Choi Clan ay nauugnay sa pinakamasamang grupo sa buong mundo at ito ay ang One Believers. At maging ang mga wicked ay nauugnay na rin sa kanila. Ang masama pa dito ay naglabas ng opisyal na sulat ang association, kaya't wala silang magagawa kundi magbigay ng opisyal na pahayag sa publiko. Dagdag pa nito nang mangyari sa Bentrick Clan ang parehas na sitwasyon ay wala siyang pakialam dahil wala naman silang kinalaman doon, subalit ngayon ay naiintindihan niya na ang nararamdaman ng mga ito. Tanong nito sa kanyang katabi na si Jin Jian ay kasalukuyang hawak na ng mga pulis subalit kay Arin ay wala pa din siyang balita,
tugon ng lalaki na kasalukuyan pa rin itong nasa hospital upang magpagaling. Sabat naman ng isa na may article din tungkol kay Arin, at ito ay ang henyong estudyante na tumalo sa Wicked na pinangungunahan ni Jo Yok Kim at sinundan ni Arin Choi. Sinabi pa ng isang lalaki na magandang balita ito dahil nagkaguluman sa selection test, pero hindi may kakaila na si Arin pa din ang nanalo para sa susunod na clan head. Sa isip-isip naman ni John Sok hindi siya tutol maging tagapagmana si Arin subalit nagdududa siya na nagawang talunin ng dalaga si Jin Jian. Naalala niya nang matagpuan nila si Arin sa kagubatan at winika ng dalaga na pinabagsak niya si Jin Jian. Nagtatakang tanong ni John Sok kung paano niya ito ginawa dahil nakita nila sa malayo na napakalakas ng mana na inilabas nito. Tugon naman ng dalaga na ginawa niya lamang ang tinuro sa kanya ni Juyok, nahihiwagaan naman ang clan head sa pagkatao ng ating bida, habang pinagmamasdan ang litrato nito habang nakataas ang nagliliwanag na gitnang daliri. Yeah.